POV. Sir, saan ka pupunta? Hindi pa tapos! Sigaw ko matapos biglang umalis ni Sir Jerome. Ano nangyari dun? Mukhang hindi na kinain ng aking boss ang tindi ng scene, kaya eto nag-walk out. Maski ako rin ay naiilang manood kasama siya, lalo na't kamukha niya pa ang bida. Maya-maya pa bigla kong naalala mga nangyari sa amin ni Magno sa Bicol. Napangiti ako ng mapait sa katangahang nagawa ko. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin ko at hindi ko inisip na balang araw ay pagsisisihan ko ito. Bigla tuloy akong nawala ng ganang manood. Naisip kong matulog na para maagang magising bukas. Mabilis kong pinatay ang TV at saka ang mga ilaw sa sala. Naisip ko ring katukin si Sir Jerome para magpaalam sa kanya. Sir, tawag ko habang kumakatok. Agad naman niyang binuksan ang pinto. Yes. Tapos ka na bang manood? Inaantok na po ako eh. Kumatok lang po ako para mag-good night sa inyo. Saad ko habang lihim na tinititigan ang hubad nitong katawan. Shit, ang hot. Napansin siguro niya nakatingin ako sa kanyang katawan kaya agad niyang tinakpan ang kanyang dibdib. Okay, good night Ann. Uwi ka nito bago sinara ang pinto. Good night sir. Uwi ka ako sa hangin. Maya-maya pa'y bigla nitong binuksan muli ang pinto sabay sabing, nga pala, uwi ka nito habang may kinuha. Here, inabot niya sa akin isang paper bag. Uniform mo yan. Thank you. Anong oras po ba bukas? Tanong ko habang hawak-hawak ang nasabing uniform. 8 a.m. sharp. Uwi ka ni sir bago isara ang pinto. Minsan talaga nawiwirduhan ako sa kanya. Kanina lang ay ang sweet-sweet niya sa akin tapos ngayon parang umiiwas siya sa akin. Agad ko nalang tinungo ang aking kwarto at excited na binuksan ang paper bag. Gusto ko kasing tingnan kung anong klaseng uniform namin. Hindi naman pala nalala yung uniform ko sa hotel at ang uniform na isusuot ko sa bago kong trabaho. Parehas kasi itong black coat at palda. Ang pinag-iba nga lang ay may stocking na pasunod ang ngayon. Agad ko tong hinanger para bukas ay susuotin ko na lang. Ganito kasi ako dati, gabi pa lang ay hinahanda ko ng aking mga susuotin. Hindi ko namalayan na mag-aalas 9 na pala ng gabi. Kaya napagpasyahan ko ng matulog. Ayoko mapahiya sa aking boss. Strict kasi siya sa oras at ayaw niya sa mga petiks na empleyado. Sobrang komportable pa naman ang higaan ko ngayon. Kaya naman kinakabahan ako na baka mapasarap ang tulog ko. Kinabukasan, dahil first day ko, 6 a.m. pa lang ay gising na ako. Inuna ko muna ang pagluto ng aming breakfast bago naligo. Nakakita ko ng itlog at hotdog sa ref. At nabilis ko yung pinrito. Naisip kong maligo muna dahil tulog pa naman si Sir Jerome. Matapos kong maligo ay agad akong sinuot ang uniform na bigay ni Sir Jerome. Kaya naman pala, kailangan mag-stocking. Sobrang iksi pala ng palda dahil maaga pa yung marami pa akong oras para mag-makeup. Inuna ko munang i-blow dry ang aking buhok. Nang matuyoy agad ko itong inesprayan ng spray net. Brush up lang ang drama ng buhok ko today. Agad ko nilagay iba pang kolorete sa aking mukat ng makontento ay napagpasyahan ko na lumabas. Pagkalabas ko ng aking kwarto ay siya rin naman paglabas ng kwarto ni Sir Jerome. Nakapang-opisina na rin ito at may daladalang attache case. Sir, nagluto na po ako ng almusal. Upo na po kayo. Agad kong tinurong lamesa para ipaghain si Sir Jerome. Wow, thank you. Saad nito matapos kong ilapag sa harap niya ang isang tasa ng mainit na kape. Kung titignan ay parang kaming mag-asawa habang kumakain ng almusal. Napaka-sweet kasi nitong boss ko na ito sa akin. Maya-maya pa'y may biglang nag-doorbell. Tatayo na sana ako pero inawat ako ni Sir Jerome. For you. Uwi ka ni Sir Jerome mula sa aking likuran sabay abot ng bouquet ng bulaklak. As I told you, araw-araw kitang papasiyahin. Hindi ako nakakibo. First time namin nagbigay ng bulaklak sa akin. I am speechless. Ganito palang pakaramdam kapag may naniligaw. Feeling ko tuloy ang haba-haba ng buhok ko. Thank you. Masaya kong tinanggap ang bulaklak. Wait lang, ilalagay ko muna to sa vase. Paalam ko sabay pasok sa kwarto. Ang totoo ay kilig na kilig ako sa simpleng regalong natanggap ko ngayon mula sa aking boss / manliligaw. Kinuha ko na rin ang aking shoulder bag at mabilis na lumabas ng aking kwarto. Shall we go? Yes. Sabay naming nilisan ng condo unit niya at agad na sumakay sa kanyang kotse. Habang nasa daan bigla nitong hinawakan ng aking kamay at agad na hinalikan. Galingan mo sa first day mo ha, Ann? Sabay lingon sa akin.
Opo, mabilis kong tugon habang naiilang sa kanya. Ayaw pang mag-sink in sa akin ng lahat. Sobrang iba ni Jerome na amo ko sa Bicol kumpara sa Jerome na kaharap ko ngayon. Sinusulit ko lang. Saad nito habang busy sa pagmamaneho. Sir, baka mamaya sa trabaho, isipin nila na naglalandian tayo kapag nakita nilang ganito ka sa akin. Paliwanag ko. Ayaw ko kasi magka-issue sa unang araw ko sa hotel. O sige, ganito na lang. Kapag nasa trabaho, kailangan natin maging professional. Empleyado kita at boss mo ako. Pero kapag nasa condo na tayo, ako na si Jerome. Ang manliligaw mo. Okay ba yun, Ann? Opo, okay yun. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niyang yun. Maya-maya pa agad na naming narating ang hotel na pagmamayari ni Sir Jerome. Dito kami magtatrabaho. As office mates. We're here, let's go. May sexy assistant. Wika nito habang inaalalayan ako lumabas sa kanyang kotse. Napaka-gentleman talaga nito. Kakasabi lang kaninang dapat ay professional kami pagdating sa trabaho. Tapos ngayon nakaakbay pa siya sa akin habang papasok kami sa hotel. Sir, akala ko ba? Wika ko sabay nguso sa kanyang braso. Ay, oo nga pala, sorry. Hindi ko kasi mapigilan. Tinitingnan ka kasi nila. Paliwanag nito habang tatawa-tawa. Agad namang nagsiyukuan sa amin ng lahat ng empleyadong dinadaanan namin. Nakalimutan kong big boss nga palang kasama ko. Dire-diretso lang naglakad si Sir Jerome patungong elevator. Exclusive ang elevator na sinakyan namin kaya heto na naman ang aking boss. Sumisimple ng akbay sa akin. Ano ka ba? Baka biglang bumukas. Wika ko sabay siko sa kanyang tagiliran. Ngunit imbis na bumitaw ay mas ikinulong niya pa ako sa kanyang bisig. Maya-maya pa'y narating na namin ang 57th floor kung saan naroroon ang kanyang opisina. Hindi ko mapigilang humanga sa sobrang laki at ganda ng hotel na pagmamayari ni Sir Jerome. Napaka-elegante ng mga disenyo. At talaga namang masasabi mong mamahalin ng lahat ng muebles na nakadisplay dito. Good morning. I'd like to introduce to you my assistant. She is Ann Ocampo. Wika ni Sir sa babaeng nakaupo sa labas ng kanyang office. Hello, I'm Nadine. Welcome to El De La Torre Hotel de Manila. Pakilala nito sa akin. Nang makapasok kami sa loob ay mas lalo akong humanga sa sobrang astig ng pagkakadesign ng kanyang opisina. Here is your office too. Wika ni Sir Jerome habang tinutur ako sa kanyang malawak na opisina. Dito ang pwesto mo, malapit sa akin. Sabay turo sa aking magiging pwesto. Inilibot niya rin ako sa pantry, library at sa kwarto niya dito sa loob ng kanyang office. Nang matapos ay nagsimula na siyang humarap sa kanyang laptop upang magtrabaho. Sina din naman ay agad na tinuro sa akin ang aking mga gagawin bilang assistant. Tinuro niya rin sa akin ang mga tamang behavior kapag isinama ko ng aking boss sa mga gatherings at meetings. Suma total ay madali lang naman palang magiging trabaho ko dito. Susundin ko lang lahat ng inuutos ni Sir Jerome sa akin. Unang task ko bilang assistant ay isa-isang tawagan sa telepono ang mga dating guest ng hotel para alukin na mag-check-in silang muli. Bumaba kasi ang ratings ng hotel na ito buhat na ipagkatiwala ito ni Sir Jerome sa kanyang kapatid. Kaya naman napilitan siya mag-take over dito para isalbang pangalan ng hotel. Mahigit 200 guests ang kailangan kong tawagan upang kumbinsihin na mag-check-in muli. Basic, pagyayabang ko sa aking sarili. Nag-umpisa na akong tawagan isa-isa mga nasabing guest. Hindi naman ako nahirapan dahil ganito rin ang ginagawa ko sa kanyang hotel sa Bicol. Jerome's POV. Habang abala si Ann sa pagtawag sa aming mga kliyente ay lihim ko rin siyang tinitignan. Alam kong basic lang sa kanyang ganitong trabaho dahil ganito rin ang ginagawa niya nung nasa Bicol pa siya. Sa simpleng ngiti lang niya ay mas lalo akong ginaganahang magtrabaho. Marami kasing problema ang hotel na ito at kailangan talagang tutukan. Ang totoo niyan, hindi birong kinakaharap na problema ng hotel na ito. Kamutik na kasi itong magsara dahil sa hindi magandang pamamalakad ng kapatid ko. Kaliwat kanan ng reklamo dito dahilan para mapag-iwanan ng hotel na ito. Kaya naman ginawa kong lahat may salba lang ito. Coffee muna. Nilapag ni Ann ang isang tasang black coffee sa akin lamesa na may nakadikit na sticky note. I believe in you. Kaya mo yan. Para akong bumalik sa pagiging teenager. Sa simpleng note lang kasi kinilig na ako. Muli ko siyang tinignan para pasalamatan, ngunit abala na siya sa pakipag-usap sa aming clients. Maya-maya pa'y dumating si Nadine. Sir, may meeting po kayo mamaya with Mr. Chua ng 3 p.m. Okay, si Ann ang isasama ko. Wika ko sa aking secretary na hindi ito tinitingnan. Ann, prepare your laptop later. Kailangan mong i-notes lahat na mapagmimitingan mamaya. Saad ko habang hinilot ang aking sentido.
Si Mr. Chua kasing isa sa pinakamayamang investor sa aking mga negosyo. But lately, he is planning to pull out all his shares to my company. Mukhang mahirapan akong kumbinsihin ng matandang inchik na yun dahil sa kagagawa ng aking kapatid. Sir, nandito na po yung pinadeliver mong pagkain. Uwi ka ni Nadine habang nilalapag sa lamesa ang aming kakainin. Ann, come, let's eat. Nadine, join us. Nilabas ko mula sa plastic ang Japanese food na favorite kong kinakain kapag nandito ako. Chicken teriyaki, sushi at tempura ang mga pagkain in-order ko. I am not sure kung kumakain si Ann ito. Try this. Gamit ang chopstick ay sinubo ko kay Ann ang tempura dahil gusto kong matry niya sarap ng timpla nito. Do you like it? Tanong ko habang pinagmamasdan itong umunguya. Hindi ito kumibo. Buong akala ko hindi siya nasarapan. Yun pala'y naiilang siya kay Nadine. Nakalimutan ko nga palang kasama naming kumakain ng aking secretary. Can I try, sir? Wika ni Nadine sa akin sabay nga. Sa halip na subuan ko siya, inilapag ko na lang ang tempura sa kanyang pinggan. Thank you. Wika nito na tila pinapakaramdaman kami ni Ann. Matapos namin kumain ay agad kami bumalik sa kanya-kanya naming pwesto upang magtrabahong muli. Naging abala si Nadine sa pag-aayos ng mga paperworks, samantalang aba pa rin si Ann sa pag-contact sa aming mga clients. At heto ako, sumasakit ng ulo kakaayos ng sandamukal na problema ng hotel na ito. Mabilis lumipas ang oras at 3 p.m. na. Naganda na kami ni Ann sa pag-attend ng meeting na isinet ni Mr. Chua. Hindi ko magawang ma-relax dahil kinakabahan ako sa kalalabasan ng aming meeting. Mabilis kaming nakarating sa opisina ni Mr. Chua. Bago bumaba ay pilit kong kinakalmang aking sarili. I need to prepare myself sa kung ano tanuman ang kalalabasan mamaya. Nagulat ako nang biglang hinalikan ni Ann ang aking pisngi. Kaya mo yan? Bulong niya sa akin. Nagulat ako't biglang napahawak sa aking pisngi. Lahat ng kaninang pag-aalala ko'y biglang napawi sa simpleng paghalik lamang ni Ann sa aking pisngi. Kung meron man akong kinatatakot ngayon, yun ay ang mawalang babaeng katabi ko ngayon. Hindi ang pag-pull out ng mga investor ko. Let's go. Hawak kaming pumasok sa loob ng building. Nagbitaw lamang kami nung papasok na kami sa conference room. Pagdating namin sa loob ay samba ko lang mukha ni Mr. Chua agad na sumalubong sa amin. Agad kaming naupo ni Ann habang hinihintay ang iba pang dadalo sa meeting. Inumpisa na ni Ann na buksan ang kanyang laptop para i-take note ang lahat ng mapagmimitingan gaya ng utos ko. Isa-isa na rin nagsipagdatingan ng iba pang mga makakasama namin sa meetings. So, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, Mr. De La Torre. I am full. Hindi natapos ang sasabihin ni Mr. Chua dahil sa bilang pagsinok ng katabi ko. Sunod-sunod na malalakas ang sinok nito na para bang kinakapos ng hininga. Ann, what happened? Nag-aalalang tanong ko ngunit hindi pa rin ito tumitigil kakasinok. Water, give her water, sigaw ni Mr. Chua. Faster! Lumapit ito kay Ann para painumin ng tubig. Better, drink more. Nagsitayuan din ang lahat ng tao sa conference room para tulungan akong paypayan ng aking assistant. Nakahinga ako na maluwag na mawala ng sinok ni Ann pagkatapos uminom ng tubig. Ang kaninang sambakol ng mukha ni Mr. Chua ay napalitan ng pag-aalala. Mr. De La Torre, pinakaba ko ng assistant mo. Nagbago ng isip ko, hindi ko na ipupull out ang shares ko. Mukhang sign nito na kailangan mo pa rin ako sa company mo. Wika ni Mr. Chua habang nakahawak sa dibdib. Thank you. Ang totoo niyan, wala na akong pakialam sa magiging desisyon mo kanina. Mas kinakabahan pa ako nang makita kong aking assistant na hirap na kanina. Hanga talaga ako sa Mr. De La Torre. Lagi mong inuuna ang kapakanan ng mga empleyado mo. Hindi katulad ng mga kapatid mo na puro pasarap. Well, that's why I am here. From now on, El De La Torre Hotel de Manila is now mine again. I will make the hotel great again. I trust you. Sincere na sabi na matandang in-check sa akin bago binalingan ng tingin ng aking assistant. You're so lucky. You have a responsible boss. Ngumiti lamang si Ann sa kanya habang nakahawak pa rin sa dibdib. Matapos kong kumayan, isa-isa mga investors ay nagpaalam na kaming aalis na't masayang nilisan ang opisina ni Mr. Chua. Napagpasyahan kong i-treat ang aking assistant dahil sa magandang kinalabasan ng meeting kanina. Although wala naman talagang ginawa si Ann, it just happened na swerte ng pagkakasinok niya. Sir, hindi pa po ba tayo babalik sa opisina? Nagtatakang tanong niya matapos kong iparada ang sasakyan sa isang fine dining restaurant. Not yet. Gusto ko lang mag-celebrate dahil good job ka sa first day mo. Uwi ka ako bago bumaba ng sasakyan. Pinagbuksan ko siya ng pintot sa inalalayang bumaba. Pero wala naman akong ginawa. Kahit wala kang gawin basta kasama kita, gumagana lahat.
Inakbayan ko siya sa balikat habang papasok kami sa restaurant. Sir, saan nito sabay nguso sa aking kamay? Nakalimutan kong office hours nga pala. Sorry, nakalimutan ko. Dahil busog pa raw si Ann ay pasta na lang daw ang kakainin niya. Kaya naman ganun na lang din ang in-order ko. Maya-maya pa'y dumating ng waiter dala ang aming pagkain. Nilapag nito sa lamesang 2 garlic bread at 2 carbonara. Kasunod ang isa pang waiter na dala-dala naman ang aming iinumin. Tahimik lang kaming kumaing 2. Hanggang sa matapos kami wala pa rin itong imik. How's the food? Parang hindi mo nagustuhan. Tanong ko sa kanya habang sinisimulang paandarin ng sasakyan. Nagustuhan ko, sagot niya habang nagsa-cellphone. Ngayon lang kasi ako nakakain nun kaya in-enjoy kong pagkain. Kita mo naubos ko? Dagdag pa niya. Really? Bakit tahimik ka? Kanina ko pa kasi napapansing wala itong kibo. Iniisip ko lang kung kaya ko rin kayang magluto ng ganun. Ang sarap eh. Nagniningning ang kanya mga mata habang nagsasalita. Yun lang ba? Akala ko pa naman kung ano na. Ikaw talaga. Marami pa akong mga bagay na gustong iparanas kay Ann. I feel sorry for her. Lumaki siyang mag-isa't nagtatrabaho siya para mabuhay. Hindi katulad ko na ipinanganak na mayaman kaya naman gusto ko ibigay ang lahat na makakapagpasaya sa kanya. As POV. Pagdating namin sa bahay ay agad akong tumungo sa aking kwarto para magpahinga. Habang nakahiga ay tulala lang ako habang nakatingin sa kisame. Hindi ko alam kung deserve ko bang kabaitan sa akin ng boss ko. Nagtapat siya sa akin ng mga nararamdaman niya para sa akin, ngunit hindi ko alam kung sa paanong paraan ko siya babaste din. Wala akong balak na makipagrelasyon sa kanya dahil ayaw ko siyang masaktan. Hindi ako nararapat sa pagmamahal ng isang Jerome de la Torre. Kaya hanggang maaari ay pilit ko na lang siyang iiwasan. Ngunit paano? Napagpasyahan kong maligo na muna para naman ma-refresh ang aking isipan. Habang tumatagal ata ay lalong nagiging komplikadong lahat. Matapos kong maligo'y agad akong sinuot ang aking silk nightwear na dress. Kulay pink ito na hindi lalagpas sa tuhod ang haba. Nagpahid na rin ako ng lotion sa aking katawan bago ko napagpasyahang lumabas. Bumungad sa akin na problemadong mukha ni Sir Jerome habang nakaharap sa computer. Mukhang seryoso talagang problemang kinakaharap ng El de la Torre Hotel de Manila. Lumapit ako sa kanya upang tanungin sana kung anong gusto niyang kainin. Sir, ano po yung gusto niyang kainin? Agad nitong hinitong pagtatype sa computer nang marinig ang aking boses. Kitang-kita kong paggalaw ng kanyang Adam's apple matapos akong pasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Anything, kakainin ko yan basta't luto mo. Nakangiting tugon nito sa akin. Bigla tuloy ako nakaramdam ng hiya. Hindi kasi ako marunong magluto, tumaasa lang ako sa YouTube University. Pero dahil may tiwala siya sa akin ay pipilitin kong pasarapin ang aking lulutuin. Dahil nakakita ko ng manok sa ref ay naisipan ko magluto ng adobo. Madali lang kasi itong lutuin at feeling ko naman hindi ako sasablay dito. Base sa akin na panood ay pagsasamahin lang mga gagamitin sangkap bago pakuluan. Kaya naman matapos kong hugasan ng manok ay agad ko nang nilagay ito sa kaserola. Sinunod kong maglagay ng 1 tasang tubig, kalahating tasa ng toyo at suka. Naglagay din ako ng asin at paminta at syempre, hindi pwedeng mawalang dahon ng laurel. Agad ko itong sinalang sa kalan at saka tinakpan. Pinunasan ko rin muna ang mga pinagamitan ko bago ako naghain. Nang bigla kong maalala na nakalimutan ko pang lang ilagay ang bawang. Minabuti na lang at hindi na kumukulong sabaw kaya ang bilis ko nilagay ang dinikdik kong bawang at saka hinalo-halo doon. Matapos kong maghain ay tinawag ko na si Sir Jerome para kumain. Ang bango naman, mukhang mapaparami ata ako ng kain. Puri ni Sir Jerome matapos maamoy ang aking niluluto. Matapos niyang maupoy agad na nilagyan ng kanin ng kanyang pinggan at pagkatapos ay inabot ko na sa kanya ang mangkok na may lamang ulam. Pinagmamasdan ko lang siya habang sumasandok ng ulam. Agad ako napatayo mula sa aking kinaupuan matapos masamid sa pagkatapos tikman ng adobo ni Sir. Tubig po, nag-aalala na wika ko sabay abot ng baso. Sir, hindi po ba masarap? Nihiyang tanong ko. Siyempre masarap, na-excite lang ako tikman kaya nasamid ako. Paliwanag nito ngunit hindi kumbinsido. Hindi nga sir, yung totoo po. Alam ko kasi nahihiya lang itong magsabi ng totoo. Sumubo ito na sunod-sunod para ipakita sa akin na nagustuhan niyang pagkain. See, I like it. Sal pa nito. Kaya naman tinikman ko na rin ang aking niluto para malaman kung talagang masarap ito gaya ng sabi ni Sir Jerome. Ang asim! Agad akong tumayo mula sa aking kinaupuan upang magtungo sa lababo. Hindi ko kayang lunukin ang gara ng lasa. Matalim kong tinignan si Sir Jerome. Nagsinungaling kasi ito sa akin. Hindi naman talaga masarap ang niluto ko. Pero pinipilit niya pa rin na kainin. Sir, wag niyo na pong kainin. Alam ko pong napipilitan ka lang. Wika ko habang pinipilit kunin ng hawak niyang kutsara. Pilit naman itong nilalayo sa akin ng kanyang kamay.
Ikaw lang nagsasabi niyan. Uwi ka nito habang ngising-ngisi. Basta ako sarap na sarap, tingnan mo mauubos ko na. Sabay turo sa kanyang pinggan. Napatigil ako sa pangungulit sa kanya na makitang halos maubos na nga niyang pagkain. Lalo tuloy akong humanga kay Sir Jerome. Kahit na hindi naman talaga katanggap-tanggap ang lasa ay pinipilit niya pa rin gustuhin. And I'm saying the truth, believe me. Hindi man itong pinakamasarap na adobong natikman ko sa buong buhay ko, ito pa rin ang adobong pinakagusto ko dahil special sa akin ng taong nagluto nito. Seryosong wika nito, parang gusto kong lamunin na lang ako sa lupa sa sobrang hiya. Ganun na ba talaga ako kamahal? Pero sir, lumapit ito sa akin at tinawakan ng mga kamay ko. I appreciate your effort and that's enough for me, okay? Inakay niya ako ng maupo sa upuan at saka nilagyan ng kanin ng aking pinggan. I think you forgot to fry this. Natatawang wika niya habang sinusuri yung manok. Can you wait? Just give me 5 minutes. Gusto kong pagalitan ng aking sarili dahil imbes na makatulong ako sa aking boss ay nadagdagan pang kanyang gawain. Here, nilagyan niya ako ng ulam ang aking plato at agad ko naman tinikman. Better? Tanging-tango na lang ang naisagot ko sa kanya at nagsimula na akong kumain. Ang sarap lang pagmasdan ni Sir Jerome habang kumakain. Bawat galaw ng panga nito ay nakakadagdag ng kanyang kagapuhan. Matapos namin kumain ay bumalik na siya sa harap ng computer habang ako naman ay abalang naguhugas ng pinggan. Napansin ko na pasulyap-sulyap ito sa akin kaya naman napagpasyahan ko nang pumasok sa loob ng aking kwarto dahil ayoko madistract ko siya. Kinabukasan, gumising ako ng maaga upang maghanda ng aming breakfast. Matapos kong maghilamos ay kaagad ko ng tinungong kusina at laking gulat ko nang makitang nakahubad na si Sir Jerome habang nakasuot ng apron at nagluluto. Gising ka na pala, come, let's eat. Wika nito nang makita ko nakatayo malapit sa lamesa. Sana ginising niyo po ako na lang po sana naghanda niyan. No, gusto kitang pagsilbihan. Hindi ba't ako itong naliligaw? Inalalayan niya ako maupot sa kanila pag sa aking harapan ang isang tasa ng mainit na kape. Heto na naman po kami sa topic na ayaw kong pag-usapan. Mukhang seryoso ng aking boss sa kanyang panliligaw sa akin, ngunit hindi ko maaaring tanggapin ang pag-ibig na inaalok niya sa akin. It's because of Magno. And please, let me love you. Wika niya habang hawak-hawak ako sa aking kamay. Hindi ako nagmamadali basta hayaan mo lang ako iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Dagdag pa niya. Grabe, ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi ng boss ko. Totoo ba to? Sir, ano kasi? Halos mautal ako. Paano ko ba i-reject ang San Jerome de la Torre? Ayoko siyang saktan. Don't say no, Ann. Alam ko naguguluhan ka lang pero handa akong maghintay. Kahit gaano pa yan katagal. Hindi na ako kumibos sa kanyang sinabi. Less talk, less problem. Ayoko siyang paasahin. Pagdating namin sa office ay agad akong umupo sa aking pwesto. Gaya kahapon na inumpisan ko ng aking trabaho sa pamamagitan ng pagsagot ng mga inquiries. Habang abala ako sa aking kausap sa kabilang linya ay hindi ko mapigilang palihim kung tignan si Sir Jerome. Diyos ko, ba't ang gwapo? Sa isip-isip ko. Kahit kasi gulo-gulo ng buhok nito sa daming trabaho inaasikaso ay hindi pa rin nabawasan ang kagapuhan nito. Naisipan ko ipagtimpla siya ng kape dahil mukhang stress na ito ngayong araw. Jerome's POV. Halos sapunutan ko ng buhok ko sa sobrang daming negative feedbacks ng hotel na maramdaman ko sa aking harapan ng presensya ni Ann. Nilapag nitong isang tasa ng black coffee sa aking lamesa na may nakadikit na sticky note. Tell me how to make you feel better today. Ann, napangiti ako sa aking nabasa kung kaya't mabilis ko siyang sinagot. A simple hug will do. Diretsahang sabi ko kay Ann. Hindi na ito nagdalawang isip na lapitan ako matapos marinig ang sagot ko. Tayo ka sir, yayakapin kita. Bahagya akong natawa sa kanyang sinabi. Bakit kailangan pang tumayo kung pwede namang nakaupo? Hinila kong kanyang kamay at saka pinaupo sa aking kandungan. Mahigpit ko siyang niyakap na para bang wala ng bukas. Oh God, give this girl to me. Sambit ko habang sinasamyo ang kanyang amoy. Sir, nandyan po sa labas si Miss Celine. Kapwa kaming nagulat ni Ann sa biglang pagpasok ni Nadine. Naaktuhan niyang nakakandong sa akin si Ann habang yakap-yakap ko ito. Mabilis na tumayo si Ann mula sa pagkakakandong sa akin at agad na bumalik sa kanyang pwesto. Sorry. Nahiyang sabi ni Nadine. Papapasukin ko na po ba si Miss Celine? Isang malalim na buntong hining ang aking pinakawalan bago siya sagutin. No, huwag mong papasukin. Motoridad kong utos sa aking sekretary. Celine is my ex. We broke up 3 years ago and I don't want her to enter my life again. She cheated on me and I can't forget how she ruined my heart. Sir, importante daw po yung sasabihin niya.
Wika ni Nadine, ilang sandali pa bigla-bigla na lang pumasok si Celine sa aking opisina. We have to talk. Seryosong wika ni Celine sa akin. And you, sabay turo kay Ann. Get out! Dagdag pa niya. Agad naman tumayo si Ann sa kanyang kinaupuan at mabilis na nilisan ng aking opisina. What are you doing? Are you insane? Nairitang tanong ko. Gusto ko lang ayusin ang tungkol sa atin, Jerome. Please, ayusin na natin to. Lumapit si Celine sa akin at bigla akong hinalikan. Stop! Stop it! Sigaw ko sabay tulak dito. Please lang Celine, magkaroon ka naman ng kahit konting kahihiyan. No, I love you honey, please. Dahan-dahan itong hinubad ang kanyang blouse at tumambad sa akin na nakakaakit nitong katawan. Ngayon mo sabihin na ayaw mo sa akin. Hinubad rin ni Celine ang kanyang bra at naupo paharap sa akin. Celine, please. Pagtanggi ko nang subukan niyang kalasin ng butones ng polo ko. Kahit ngayon lang, pagbigyan mo ko. Ipapaalala ko sa iyo lahat ng ginagawa natin. Sinubsob ni Celine ang dibdib niya sa aking muka habang gumigiling-giling sa aking kandungan. Kainin mo! Wika niya gamit ang malanding boses. Aaminin kong unti-unti na ako nagiinit. Alam ko na alam ni Celine ang kahinaan ko at ginagamit niya ito upang muling makapasok sa buhay ko. Hinuli niya ang aking mga labi. Shit, mura ko sa hangin ng silin niya ng halik ang aking leeg. Bago pa man din ako madala sa kanyang mga halik ay marahan ko siyang tinulak. Sorry, wala na talaga ako nararamdaman para sa'yo. Pagtatapat ko. Umalis ito mula sa aking kandungan at mabilis na sinuot ang aking damit. Isang malakas na sampal sa pisnging ginawa nito sa akin bago umalis. Babalik ka rin sa akin, tandaan mo yan. Banta nito sabay, bara-barang sinara ang pinto. Nalasahan kong dugo sa aking labi matapos niya akong sampalin. She's crazy. Sa isip-isip ko. Ilang sandali pa'y pumasok na si Nadine kasunod si Ann. Anong nangyari sir? Tanong ni Nadine. Si Ann naman ay pilit na sinusuring aking kabuuan. Mukhang kinagat si sir ng vampira. Inis na wika ni Ann. No, sinampal niya ako kaya dumugo ang labi ko. Paliwanag ko. Natawa naman si Ann matapos kong magpaliwanag. Sir, yung mga pulang marka mo sa leeg ang tinutukoy ni Ann. Mukha kasing sinipsip ng vampira. Turo nito sa leeg sabay hagalpak ng tawa. Agad naman akong tumayo sa harap ng salamin upang tingnan kung ano bang sinasabi ni Nadine. No way! Hindi ako makapaniwalang nag-iwan ng marka ang mga halik ni Celine sa akin. Tara, samahan mo na lang ako Nadine na kumain. Natatakot kasi ako. Kahit pala tanghaling tapat ay umaatake ang vampira. Aya ni Ann kay Nadine. Ann, it's not what you think. Pigil ko rito ngunit dire-diretso itong lumabas. Oh shit! I cursed Celine. Buong maghapon kaming walang kibuan ni Ann. Hanggang sa kotse hindi pa rin ito kumikibot, tahimik lang itong nakatingin sa daan. Well, I can't blame her. I have hickeys on my neck and yes, I allowed Celine to kiss me but she tempted me. Pagdating sa bahay ay agad na dumiretso si Ann sa kanyang kwarto. Mukhang mahirap siyang amuin ngayon. Wait, is she jealous? Sa isip-isip ko, agad naman akong napangiti matapos kong maisip na baka nga nagsaselos siya kaya siya nagkakaganyan. Napagpasyahan kong magluto na muna ng aming hapunan bago ka siya katukin. Matapos kong magluto ay naisipan kong katukin si Ann para iyain kumain ngunit nakakailang katok na ako ay hindi pa rin ito binubuksan ng pinto. Hindi ko mapigilang hindi malungkot. Hindi ako sanay na ganito kami ni Ann. Nawala na rin ako ng ganang kumain kaya napagpasyahan kong uminom na lang ng alak. Sapat ng 4 na bote kong nainom ng beer para ako'y malasing. Akmang tatayo na sana ako para ligpitin ang aking pinag-inuman nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Ann. Nagpanggap akong abala sa pag-inom para kunwari ay hindi ko siya nakita. Kumuha ito ng tubig sa ref at mabilis na ininom. Habang pinagmamasdan ko siya mula sa sali bigla na naman akong nakaramdam ng init. Bakit ba kasi puro ganyan ang pantulog niya? Angal ko. Tuwing nakikita ko kasi na ganyan ang suot niya ay mabilis akong tinitigasan. Nahuli niya ako nakatitig sa kanya ngunit hirap lang sinukli niya sa akin. Galit pa rin siya sa akin kaya nilapitan ko siya para magpaliwanag. Ann, let's talk. Hinawakan ko siya sa kanyang kamay habang pilit na pinapaharap sa akin. Bukas na lang po. Wika nito habang hindi ako tinatapunan ng tingin. Please, mag-usap tayo. Kausapin mo ko. Pagmamakaawa ko ngunit napakahirap palang suyuin ni Ann kapag galit. Wala naman po tayong dapat pag-usapan. Malamig na wika niya sa akin sabay hawi ng kamay. No, alam kong galit ka. Persahan ko siya sinandal sa pader at kinuno sa aking bisig. Ann, ayoko nang ganito tayo. Wika ko habang nilalapit ang mukha ko sa kanya. Lasing ka na sir. Pilit niyang iniiwas ang kanyang mukha sa akin kaya naman mas lalo ko pang idiniin ang katawan ko sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko.
Bulong ko sa kanyang tenga. Nga pala, tinulak ko yung vampira matapos niya akong kagatin kaya yung sinampal niya ako. Anong gagawin ni Anne ngayong harap-harapan ng pinaparamdam ni Jerome ang pagmamahal nito sa kanya? Paano na si Magno? Ano ang gagawin ni Jerome kapag nalaman niyang tinuhog silang magpinsan ni Anne? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.